Pinalabas lang ni Moira na inosente siya para ko ang kriminal. Hindi ko aakuin yung kay Sir Pepe. Dahil hindi ako may pakana nun. Kung meron man dapat managot si Moira yon, siya ang nagpakita kay Sir Pepe. At pinain lang niya ako at kasabot niya si Dax. Alam niyo, pakiramdam ko talaga, nagsasabi ng totoo si Carlos sa akin. Ang pinagtataka ko lang, kung paano niya napapayag si Dax. Sabi po sa akin ni Justine, nahuli niya daw po si Dax at si Zoe na nakikipag-date. Kasi, ang alam ko po, may gusto si Dax kay Zoe. Ayun! Bingo! Nandiyan na ba sa kondo ang mami mo? Wala po. Kasi kanina kausap ko siya. Ang sabi niya sa akin, sa bahay siya makikitulog. Kanina pa ako naghihintay. Hanggang ngayon wala pa siya. Kung wala po siya dyan, nasan po siya? Alam niyo po ba nang dahil sa'yo, muntikan po siya mapahama kanina? What do you mean? Nag-message ka daw kay Lynette. Ini-invite mo siya for dinner. Wala nga sa akin yung phone ko eh. Kababalik lang sa akin ni Justin. Si Justine? Gising na! Tanghali na! Walang niya ka, Carlos! Baka wala mo ako dito! Pagkatapos ng mga pinaggagawa mo sa akin, bakit ka naman gagawin yun? Dahil ito ang gusto kong mangyari, na makaharap ka at mabalikan lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ko alam ang pinagsabi mo! Baliw ka talaga, Moira. Baka nakakalimutan mo kung anong hiniling mo sa akin. Ayaw ko na, Moira. At hindi ko aakuin ang pagkakidap kay Sir Pepe. Dahil hindi ako may pakana nun. Hindi ko pagbabayaran ang kasalanan na yun. Tapos, ikaw, nagpapakasarap ka at ini-enjoy mo kalayaan mo, hindi ko papayag. At gusto mo pang saktan si Lynette. Kapal talaga ng mukha mo. Kaya magdusa ka. Hindi ako. Kaya aminin mo lahat ng pagkasalanan mo sa akin. Sino ka para pagkumpisalan ko, ha? Wala akong aamin. Dahil wala akong kasalanan! Ang mahang ka pa. Pwes, ipapaalala ko sa'yo. Justine, pwede po tayo mag-usap? Iwan mo muna kami. Alam mo bang may natanggap na message yung nanay ko galing kay Tita Giselle? Inaaya siyang mag-dinner. Yun pala, set up lang ni Ma'am Moira. Ano naman kinalaman ko dyan? Nalaman ko na hindi pala si Tita Giselle nang send na message na yun. Dahil nawawala sa kanya yung cellphone niya. At nalaman ko na ikaw nakakuha ng cellphone niya. Ikaw ba nag-send na message sa nanay ko? Kakampi ka ba ni Ma'am Moira? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Pwede ba, Justine? Huwag ka nang magsinungaling. Umamin ka na lang. Annalyn, ano bang gusto mong aminin ko, ha? Hindi ko nga alam yung mga sinasabi mo. Panindigan mo talaga yung pagsisinungaling mo? Justine, may mga tauhan si Ma'am Moira na nag-aabang sa nanay ko. Gusto siyang patayin. Alam mo, kung ikaw, sanay kang walang nanay, pwes ako hindi. Hindi deserve ni Tita Giselle ng anak na katulad mo. I'm sorry, Annalyn. Hindi kita gagantihan, Justine. Kasi may respeto pa rin ako sa'yo eh. Pero tandaan mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Dahil nagsinungaling ka na dati, kaya mo magsinungaling ulit. At ang malala pa, kakampi ka ni Ma'am Moira. Annalyn, hindi yan totoo. Hindi ko nga kilala yung taong yun eh. Hindi ko siya gusto. Paano kung may ibang taong nakakuha ng phone ni Giselle? Tapos yun yung nag-text sa nanay mo. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Yung pagnanakaw mo sa ospital? Sige, papalampasin ko yun.
Pero ngayon, na-involve yung mga mahal ko sa buhay. Galingan mo yung pagtatago mo. Kasi hindi kita mapapatawad. Ano na? Di ba mag-walk out ka? Dali na! RJ, nakaalis na kasi si Annalyn eh. Nasa Apex na. Kape ka muna. Hindi naman si Annalyn ang pinunta ko. I just wanted to check on you. After what happened yesterday, hindi ako mapakali. Baka kasi kung anong gawin ni Moira o ni Carlos sa'yo. RJ, hindi mo naman kailangan gawin yun. Okay lang ako. Kailangan, Lynette. I just want to make sure na safe ka at walang mangyayari sa'yo. Lynette! Naku, tingnan mo to. Dok, andito ka pala. Buksan mo yung cellphone mo dito, dali. Nag-live si Carlos. Panoorin mo. Ano? Siguro naman, naalala mo na lahat ng katarantaduang ginawa mo. Gusto mo ipaalala ko sa'yo ang lahat ng kahayupang ginawa mo? Lalo na sa akin! Kahit ano pa ang gawin mo sa akin, Carlos, hindi magbabago ang tingin ng mga tao sa'yo. Ikaw ang hinahanap ng mga pulis habang ako malaya! Hayop ka! Mas hayop ka! Yan ang tingin sa'yo ng mga tao. Dahil hanggang ngayon, akala ng lahat, ikaw ang mastermind sa pagpapadakip kay Pepe Tanyag! Hindi ba? Ang galing ko! Dahil lahat ng kasalanan ko sa mga Tanyag, binuhat mo! Salamat na rin sa connivance ko kay Dax. Dahil hanggat nandyan si Dax at nakatikit siya sa akin, hindi magbabago ang statement niya! Kahit ipahuli mo pa ako sa mga pulis, hindi ako magsasalita. Hindi ako aamin. Ngayon pa lang, lumilipat na lahat ng sisi sa'yo! Habang buhay ka magtitiis bilang isang kriminal! Anong tinatawa-tawa mo dyan? Bakit ka tumatawa? Ngayon pang pabagsak ka na? Ano sabi mo? Bagsak? As we speak, ikaw ang dumadaos-dos pabagsak, Moira. Pinagsabi mo? Ano? Narinig niyo ba, mga followers? Ano? Nababaliw ka na ba? Sino kausap mo? May kausap ako. I'm talking to them. Ayan, Moira, say hi sa ating mga netizens. Ay. Ano? Narinig ko lahat? Sa mismong bibig ni Moira Tanyag? Correction sa ating mga live viewers. Nagaling mismo sa bibig ni Moira Rotaquio na siya ang may pakana at pasimuno sa pagpapagidnap kay Mr. Joselito Pepe Tanyag at kasabwat niya si Dax para baligtarin ang statement at para hindi na mo! Ano, Moira? Sabihin mo sa akin ngayon kung sino ang tanga sa ating dalawa.